Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man, para sa inyo. Itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, okay, magsimula na tayo. Kaya lang yung ilaw dito sa part na to. Gano'n ako may adjust eh. Kasi masisira yung ano ko. Ilaw dito sa part na to kapag nilikot ko. Medyo sensitive yung ilaw. Anyways, sabi dito, temperance. Oh, 10 of Wands. Sabagay, nakita ko nga to kanina. Paisip na agad ako. 10 of Wands pala. Ito. Bear. Saka snake. May temperance naman. Iniisip ko kung saan ang galing tong dalawang to. Sino nakaaway? Bakit may ano? Bakit tawag dito? May snake. Naisip ko kung boss. Whether nangyari na to or mangyayari pa lang. Pwedeng boss or nanay. Regardless kung sariling yung nanay to or anyone na may anak na. Babaeng may anak. Pwede nanay na siya. Kakilala niyong may anak. So, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Magkaway sila eh. Baka naman magkabati. Kaya lang kasi tingnan nyo yung transition parang walang nangyari. Parang ito rin yung reading kanina dun sa Cancer. Pero iba yung ginamit ko dun. Ito kasi tarot cards sa Lenormand. Ang ginamit ko dun sa Cancer. Ito. Sibila to So dun lumabas talaga babae. Babae foe babaeng enemy. Ito babae kasi to nanay to So sa German, siya German Lenormand siya nanay. Pero kung nanay sa French Lenormand, ano nga ba yun? Stork? So ganun Sabagay, pwede rin naman itong bukod sa boss, ay lalaki rin. Pero kung lalaki siya, uncle, big brother, or grandfather. So, kunin nyo ng information na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Or, kung wala dun, may isa pa akong clue. Balbon, mataba. Balbon, mataba, matangkad. Or, yung pag tumingin nanlilisik yung mata.
Hindi sa galit siya, pero ganun lang siya tumingin. Isipin niyo yung mga model. Pag nakita niyo yung mga model laging seryoso, no? Ganon. Fierce looking, may tawag dun eh. Fierce look. So again, nagkabati naman sila dito eh. Kaya lang parang fake lang. So kung gusto nyo panoorin yung Cancer, baka makatulong din sa inyo yung reading doon. Who knows? Baka magkarugtong sila. Kasi parang mag-aaway sila ulit eh. Pero pag nag-aaway sila, final ending. O, doon napapasok yung Ten of Swords pala yun. Ten of Wands lang pala to. Hindi ba final ending? Ten of Wands lang to eh. Kung nagkabati sila, more like ulit-ulit. Doon papasok yung burden, stress, pressure. Ano pa nga ba yung Ten of Wands. So, yun lang naalala ko. Parang nakakapagod. In a way na sumasama yung tao sa suliranin na liyaw. So, ibig sabihin, away-bati. Ganon. Ang toxic, Wala nang loyalty pag ganon. Away-bati. Parang anytime, maaway ulit. Walang, sense of closure na hindi na mag-aaway ulit. Ganun dating eh. Parang lagi kang kabado na anytime mag-aaway na naman. Anyways, kasi ang dating yung tao dito na nakaaway ng iba sa inyo ay i-betray ang trust niyo ulit dito. Or pwedeng hater nyo pala to, who knows? Hater, basher, or hidden enemy. So, okay, nasabi ko na yung mga clue, para makilala nyo, sino ba yung tinutukoy ko dito. Whether nangyayari na to, or mangyayari pa lang, pero ganun. Away-bati. Kung nag-away na before, nagkabati, ayan, ulit-ulit siya sa period na to. So, paano nyo makikilala yung taong yon? Ito yung possible tao na sinabi ko sa reading, ha? Para makilala nyo. Para makapag-ingat. Sagittarius. Ayan, mahulog na to. Scorpio. Oh, Scorpio din dun sa sa Cancer. Scorpio ulit dito. So, sabi, Sagittarius, Scorpio, Virgo. So, mag-iingat sa mga taong yan. So, yun yung possible zodiac sign, enemy. Pero dun sa, Cancer kanina, specifically babae. Pero sa case natin ngayon, ang dami kong gender di ba, na sinabi. Hindi naman necessarily lahat ng gender, pero, ganun na nga, babae, lalaki. Pero specific di ba? Naglagay ako ng specific clue para makilala nyo. So, di lang siya babae, pwede rin lalaki. Anyways, sabihin natin di para sa inyo yung reading. Di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sign niya. Baka sa kanya tumama itong reading natin. Libra. Libra, Pisces, Capricorn. Ayan. Dito tayo. Mag-e-end sa deck na to. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to.
Pero alamin natin, ano yung possible pinagawa yan? Although, di ko nasabi sa cancer, di ko natanong. Pero maiba lang. So, lagay tayo ng ibang clue. Pero specific din doon, actually. Kung sino yung nakaaway. So, kung interesado kayo, panoorin nyo na lang din yung cancer. So, ito yung possible pinagawa yan. Or pag-aawayan. Strictness. Kung boss, kasi vocation din to, job to. Ito yung company o building. Ito naman clarity, discovery, unlocking of something. So more like madidiscover na strict yung tao, or hindi pala sila fit nung taong to, nakala nila kaklose nila, or fake na ka-workmate, nakala nila huwag kang katiwalaan, yung pala tawag dito, sinisiraan siya sa boss niya. Pwede rin ganun. Ngayon, pwede rin kasing relasyon to dalawa kasi sasakupin ito romance, work. Ito, sabihin natin strict din naman. May rules and regulations kasi yan masyadong possessive, obsessive yung partner. Yun siguro yung madidiscover dito, or tawag dito, sign na makikita sa period na to, na parang ang toxic ng partner, obsessed, possessive, controlling. So, ganda thing. Parang ang lonely. Loneliness din, solitude kasi lonely. Siguro may coldness sa relasyon. Or parang nawawalan na sila ng gana sa isa't isa kung magkarelasyon. Or nanlamig yung partner. Or masyadong arrogant, egotistical. Depende. Or masyadong demanding, commanding. Yun, ganun dating. So again, doon iikot to sa relasyon or career. Anyways, sabi ko kanina, dito tayo mag-e-end sa deck na to. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kuha lang tayo ng 2 ba o 3. Bahala na. Sabi dito, chariot to ha. Maganda yung mensahe ko. Tarot cards din kasi to Be open to success. Look at all the wonderful things you can do when you listen to your divine guidance. You balance so many different priorities and have come out a winner. There will be a lot of recognition and praise headed your way. But don't be shy. Allow others to shower you with the gratitude you deserve. Oh, ito rin maganda Leo, di ba?
Leo reading tayo. Dito yung card ng Leo. Saan to eh? So, sabi naman dito, positive recognition. Parang sinabi rin dun sa kanina. Ayun sabi dito, recognition. Recognition ulit. Positive recognition. Congratulations. Your plans have worked out perfectly. And now it's your time to shine. Brilliant new ideas will present themselves to you. And success is all but assured. Wow, may success din dito. Success. Success. Double success. Sabi nga, success is all but assured. Express yourself openly and honestly. Knowing that those surrounding you are trustworthy, be open to unexpected opportunities. Sige, tatluin na natin para masaya. At ang huli, so meron tayong Chariot Sun, at ang huli ay Helper of Thought. Ano nga ba to? Knight of Swords. So sabi naman dito, Helper of Thought or Knight of Swords. Your life is about to start moving very fast. Events that seemed to be on hold suddenly require all your attention. There is no time to sit and ponder. You've got to get moving. Review the details as best you can. You know, we'll meet or are someone with a very quick mind who instantly grasps what to do. This person is both confident and courageous. Ay, tapos na pala tayo, Anyways, hanggang dito na lang, Goodbye for now.